sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling ito, tumalon si Lingling sa ere, parang kidlat na handang lumusob sa mga halimaw, habang umatake, naisip niya, kapag natalo ko to, baka mapasama ako sa top 5. Sumigaw siya ng buong tapang, second senior brother, hindi ko kayo bibiguin, ipagtatanggol ko ang Enlightening Valley kahit anong mangyari. Pero bago niya tinapos ang combo technique niya, may biglang talismang lumipad papunta sa kanya, mabilis siyang umiwas, at boom, tinamaan ang halimaw, patay sa isang iglap. Sinong gumawa nun? Paglingon niya sa likod, lumitaw si Cheng Yi-er na may bahid ng yabang, tamad na tao, tamad pa rin, ni hindi makapatay ng maliit na demonyo. Sumingit pa ang kalbong si Cheng Yi-san na nasa likod, akala mo makakapasok ka sa top 5, wish mo lang. At doon na nag-init si Lingling, hinugot ang espada sabay sigaw. Puro basura ang lumalabas sa bibig niyo, ito ang espadang personal na ginawa ni second senior brother, ngayon, ituturo ko sa inyo ang tunay na leksyon. Nang masilayan ng grupo ang bagay na yon, bigla silang kinabahan. Sandali, baka totoo nga to, espadang alamat daw, ani Cheng Yi-er, halatang natataranta. Walang sinayang na segundo si Lingling, agap niyang binunot ang kanyang espada, pero, teka, barbecue sword. Napapitlag sa tawa ang buong grupo, halos mabulunan sila sa kakatawa, tumutulo ang luha sa gilid ng mata habang ang isa'y sumigaw. Ha ha ha, yan na ba yun? Mukha namang props sa puppet show. Umatras si Lingling, gulat na gulat at bahagyang namutla. Ano ba to, bakit parang barbecue stick lang? Doon na pumatol si Cheng Yi, nakangising aso, lumingon sa gilid habang itinuro niya si Lingling at tumajinting ang kanyang panunuya. Alam na, basura talaga gawang sekta ng basura, ha ha ha. Ngunit sa isang iglap, isang mabagsik na slash at tumama ito diretso sa katawan ni Cheng Yi-er, sa lakas ng atake, tumilapon siya sa papasadsad na isang puno, parang daong nilipad ng hanging malupit, napanganga sa sindak sina Cheng Yi-san at Cheng Yi-yi, tila nanigas sa gulat, hindi makapaniwala sa nasaksihan nilang halimaw ng galaw. At sa gitna ng tensyon, umaalab na sumigaw si Lingling, tila kulog na gumuguhit sa ere. Anong pinagtatawanan niyo? Kahit barbecue stick pa yan, tatamaan ko pa rin kayo. Sa sandaling yun mabilis na sumugod ang kalbong si Cheng Yi-san, at daling iwinasiwas ang malaking mace na gawa sa meteorite sabay sigaw, Hamph, basura ka, nang ahas ka pang maliitin kami. Tikman mo ang aking meteor na nilikha mula sa 10,000 taon ng misteryosong bakal. Sa isang iglap lang, isang napakabilis at matalim na hagupit mula sa espada ni Lingling, crack, hinati sa dalawa ang sandata sa harap niya. Candid Hawthorne sword technique, sigaw niya. Tila kidlat na dumaan sa ere ang kanyang espada, kumikislap habang bumabaon ang hiwaga nito. Napaurong si Cheng Yi-san, lumuhad sa lupa na parang pinagsakluban ng langit at lupa, nanginginig, yakap-yakap ang kanyang makinis na anit, habang umiiyak ng gaya ng nawala ng yaman. Ang mace ko, anong klaseng espada yun, para kang may dalang himala. Sa kisap mata, umatras ang tatlo na parang sinisilaban ang talampakan, hila-hila ni Cheng Yi ang kalbong si Cheng Yi-san na ayaw pa ring tumigil sa pagdadalamhati. Ang mace ko, ang pinaghirapan kong mace, aniya, paus na ang tinig sa kakareklamo. Pero mariing sumagot si Cheng Yi habang patuloy ang pagkakadaigan sa kanyang braso, wala akong pakialam kung saan yan gawa, sundin ang plano. Habang nagmamadaling tumakbo sina Cheng Yi at ang kanyang mga kasama, bigla siyang lumingon at pasigana ng asar. Lingling, kung tunay kang matapang, halika't habulin mo kami. Hindi nagpatalo si Lingling, kumulo ang kanyang dugo at buong lakas na sumigaw. Hoy, huwag kayong mga duwag, harapin niyo ako. Kasunod noon, dali-dali siyang humabol, umaalingaw-ngaw ang yabag habang hinahabol ang magtatatlong pasaway. Samantala, bumaba si Daching mula sa puno habang napapailing, parang iniiling-iling na lang ang kapalaran ng mundo. Hey, ang ugali ng babaeng to, para talagang si Xiao Cheng, wala nang paligoy-ligoy, aksyon agad, hindi masama. Pagkatapos, lumakad siya sa tulay na puno, kalmado lang, parang walang pakialam sa nagaganap. Mukhang di ko na kailangan pang gumalaw. Habang naglalakad sa ibabaw si Dacheng, biglang lumitaw mula sa tubig ang isang nakapanghihilakbot na tanawin, isang ulo ng halimaw na tila mula sa pinakailalim ng impyerno at ang mga mata nito'y nagniningas sa galit. Sa sandaling yun, natuloy na hinahabol ni Lingling ang grupo ni Cheng Yi-er at dumaan sila sa isang swamp. Pagkalawit ng barbecue sword ni Lingling, sumambulat ang kapangyarihan, mga punong kahoy ay natamba, parang sinag ng kidlat na dumaan, samantala, si Cheng Yi ay halos mawala ng hininga,
paay gumugulong sa bato habang napapasigaw. Senior brother, grabe, yung sandata ng halimaw na to, hindi natin kaya, parang bangungot na gising. Hindi nagtagal, kumulo ang dugo ni Cheng Yi, nakakuyom ang kamao, mga ngipin ay nagngangalit sa pagkadismaya. Putek naman, usapan natin, magpapadala tayo ng malalakas na demonyo para pantapat sa kanya, asan na sila, ni Anino, wala. At parang eksena sa pelikula, biglang bumalandra si Lingling mula sa ulap ng alikabok, ang kanyang presensya ay parang isang bida sa aksyon, sabay sigaw. Huwag kayong tatakbo, ngunit sa bawat hakbang niya palapit, bigla siyang napatigil, parang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Isang bagay ang tumambad sa paningin niya, hindi inaasahan, hindi pangkaraniwan. At bago pa man siya makagalaw, boom, isang halimaw ang biglang sumalakay, wala siyang kalaban-laban, si Lingling ay napalipad sa isang malupit na bugso ng puwersa, parang basang papel na tinangay ng hangin, tumama siya sa mga puno, gamulong sa sangat dahon, bago tuluyang bumulusok sa lupa, wala man lang pagkakataong makabawi. Nanlaki ang mga mata ni Liling sa matinding pagkabigla nang biglang sumambulat sa harap niya ang isang ubod ng nakakatakot na Great Demon Beast, isang nilalang na nasa Foundation Establishment stage, para siyang napako sa kinatatayuan, walang lakas at halos hindi makahinga sa tindi ng takot. At sa mismong sandaling yun, naroon si Cheng Yi-er, ang senior brother na may mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Nasa likuran niya ang kanyang mga junior brothers, nag-aalab sa panunuya. Tumawa siya ng malamig at malupit, saka sinabing, "Ayan na siya, dumating na ang dakilang demonyo, wala ka ng takas ngayon, inutil ka." Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang sumalakay ang Great Demon Beast, sa isang iglap, inihampas nito ang kanyang mahaba't matalim na dila, tila'y punyal na umuugong sa hangin, tinamaan ang grupo ni na Cheng Yi-er, at tulad ng mga basahan ay nagsilutangan sila sa ere bago bumulagta sa lupa, wasak ang yabang at panunuya. Habang patuloy ang kaguluhan, si Lingling ay pilit bumangon mula sa lupa, bagamat halos mawala na ng ulirat sa matinding sakit, nanginginig ang bawat hibla ng kanyang katawan, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang barbecue sword, ang huling alab ng pag-asa sa kanyang mga palad, ang hapdi sa kanyang laman ay parang apoy na gumagapang sa kanyang mga ugat, ngunit sa gitna ng lahat ng yun, pinili niyang tumindig, hindi para sa sarili, kundi para sa mga naniniwala pa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, bumwelo ang Demon Beast, at sa kisap matay sumugod ito kay Ling, sa laki ng nilalang, tila bundok ang humahambalos sa hangin, laking gulat ni Lingling, na parang napako sa lupa ang kanyang mga paa, natigilan, nilamon ng takot. Sa isang iglap ng kabiglaan, sumambulat ang isang napakalakas na pag-atake na tumama sa dambuhalang halimaw, dahilan upang tumilapon ito sa gitna ng katubigan, parang laruan lang ng kapalaran. Mabilis namang napalingon si Lingling sa kanyang tagiliran, at halos hindi siya makapaniwala sa nakita, si Dacheng, naglalagablab ang katawan sa enerhiya, tila isang mandirigmang isinilang mula sa apoy ng kapangyarihan. Pagyapak ni Dacheng sa lupain, biglang bumalat ang katahimikan, dahan-dahan siyang naglakad, taglay ang maladyos na presensya, tila isang Diyos ng mga aso na bumaba mula sa langit, matalim ang kanyang mga mata. At mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang napakatinding enerhiya na worry sumasakal sa paligid. Isang hamak na palakang walang saysay, naglalakas loob magyabang sa harap ko, aniya, punong-puno ng paghahamon at pangungutya. Nang masilayan ito ng dakilang demonyong halimaw, nayanig ito sa takot, napaluhod ito sa lupa, pinagpapawisan, nanginginig sa bigat ng presensyang bumalat sa kanya. Wala nang ibang nagawa kundi ang umusal ng paumanhin habang mahigpit na hawak ang sarili niyang ulo. "Papatawad, boss, ako'y nagkamali." Samantala, hindi maitago ni Lingling ang pagkabigla nang makita ang pamilyar na mukha. "Dacheng, anong ginagawa mo rito?" tanong niya, halatang puno ng pagtataka. Lumingon si Dacheng, at ang dating malahalimaw niyang anyo ay biglang napalitan ng maamong titig. Nag-aalala si Xiao Cheng, kaya pinasundan kanya sa kin, sagot niya, banayad at puno ng pag-aalalang hindi mo iisiping manggagaling sa kanya. Napasinghap si Lingling, tila tinamaan ng kidlat na may kasamang kilig. "Ha? Totoo?" Concern siya, "Akala ko deadma lang siya nung umalis ako sa bundok." Habang ang damdamin ni Lingling ay lumulutang sa ere, sa hindi kalayuan ay tuluyan ang nabalot ng gulat at inis ang grupo ni na Cheng Yi-er. "Ano yan? Saan galing ang halimaw na yan?" At kakilala pa ni Lingling, "Buwisit," sigaw ni Cheng Yi-er, halos pumutok sa galit. Hindi naman nagpahuli sa komento ang malamlam na si Cheng Yi-san. "Isang Lingling nga lang hirap na tayo, tapos ngayon may sidekick pang Great Demon, Luigi na to, senior brother,
talo na tayo rito. Pero si Cheng Yi ay nagpakita ng desperadong talino. Huwag kayong matakot, tingnan nyo yung formation doon, spirit formation yan para sa mga great demon, punong-puno ng spiritual energy. Sabay bitaw ng planong parang panata, kung makakahiram tayo ng konting espiritual na lakas mula riyan, kaya nating durugin ang dalawang halimaw na yan. At tandaan ninyo, ang Moonlight Mountain Manor ang tunay na kampyon sa pagsugpo ng mga demonyo. Kapag natapos to, mabubura na rin sa eksena si Shi Lingling, yang walang kwentang patapon. Sa mismong sandaling yon, sabay-sabay na nagkaisa ang tatlong kontrabida, parang gutom na mga buiter na sabik masilayan ang pagbagsak ni Lingling. Habang unti-unting namumuo ang nakakakilabot na enerhiya sa mga palad ni Cheng Yi, abala naman sina Cheng Yi at Cheng Yisan sa pagdaloy ng kanilang espiritual na lakas. Itinutok nila ito patungo sa sentro, kay Cheng Yi, na tila ba nagiging sisidlan ng isang mabalasip na puwersa. Tama si senior brother, ani Cheng Yi, may ngiting mayabang at nanlilisik ang mga mata habang hawak ang balikat ng pinuno. Isang karangalan para kay Shi Lingling na maging alay sa ating dakilang misyon, ang tuluyang paglipol sa mga demonyo. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang paligid, hiniyagas nila ang talisman na tila bahatol ng langit, Chen Barrow's Law, sigaw ng tagapaghukom ng kapalaran. Lumipad ang mahiwagang bagay, diretsyong tumama sa dambuhalang demonyong Palaka, at bago pa makapintig ang hininga ng mundo, kabom, sumabog ang talisman, uminggal ang lupain, umalimbukay ang hangin, at ang mga alon ng latian ay tila binulabog ng puwersang mula sa kabilang dimensyon. Samantala, sa isang lugar na malayo sa sentro ng kaguluhan, isang mangkok ang biglang nagsayaw sa ibabaw ng mesa, para bang nabuhay sa biglaang pagyanig. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Bailey, at sa isang iglap, isa sa kanila ang lumapit, halatang balisa. Direktor, galing yata sa kabilang bahagi ng latian yung pagsabog, may kumalabit sa magic circle, siguradong may nanggulo. Pupunta kami roon, kasama ang iba, pero si Bailey, kalma lang, parang nakapwesto sa dulo ng chessboard, hawak ang buong laro sa kanyang mga daliri, bahagyang ngumiti at malamig ang boses ng magsalita, hindi na kailangang kumilos, paanong mapupuksa ang mga demonyo kung ang magic circle ay hindi sadyang masisira, lahat ng ito, nasa ilalim ng aking plano. Samantala, balik sa latian, napaurong si Dacheng, parang nakuryente ang buong katawan, pawis na pawis, pero di makagalaw. Ang lakas, yung spiritual energy, parang kidlat na tumago sa butot kaluluwa. Halos pasigaw niyang bulalas. Di pa siya tapos, umalingaw-ngaw pa ang tinig niya sa gitna ng kaguluhan, at hindi lang yan, yung demonic energy, parang buhat ko buong bundok. Sa gitna ng putukan ng enerhiya, lumaganap ang malamig na presensya, parang espiritong galing sa kabilang buhay. Si Lingling, biglang nanlamig, kilalang-kilala niya ang kakilakilabot na aura na yun. Agad siyang lumingon at sumigaw, sila ang punot dulo ng gulo. Walang sabi-sabi, umakto si Dacheng, bilasan niyo, harangan sila, at huwag basta-basta sumusugod. Habang ang lahat ay alerto, si Cheng Yi ay tila nasa kalangitan ng kasamaan, nakangising parang adik sa demonic energy, na para bang masarap na alak ang nilalanggo niya. Itong formation, lalim ng kapangyarihan, parang niluluto ako sa apoy ng mga Diyos ng kadiliman. Bulong niya habang halos tumulo ang laway sa saya. Pero hindi niya inasahan ang biglang pagdating ni Lingling, nag-aalab ang barbecue sword, tila kidlat na ibinato ng langit, bumulusok siya, parang bala mula sa kanyan, papunta kay Cheng Yi. Sa isang kisap mata, binato ni Cheng Yi ang kanyang shield, umalagwa ang enerhiya, at tinulak si Lingling paatras, parang tinamaan ng ipo-ipo. Nakita ni Dacheng ang lahat. Lingling, ingat ka! Sigaw niya habang patakbo, buo ang loob. Pero biglang, sa hindi inaasahang pagkakataon, sumalpok si Lingling, sa ulo ni Dacheng, tuluyan siyang napalupasay, at naging instant human pillow sa bagsik ng pagbagsak. Sabay silang napaangat ng tingin, sabay-sabay na napabulalas, hindi maganda to. Pero ang mas malala, tila tuluyang binalot ng dilim si Cheng Yi, ang mga mata niya'y wala ng saysay, parang walang kaluluwa. Nababalutan na ang katawan niya ng malagim na demonic aura. Sa gilid, napangangas sa takot sina Cheng Yi at Cheng Yisan, sabay-sabay silang napatili, na-poses siya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Cheng Yi, mabilis na umatake, sinunggaban ng dalawa, nang inig si Cheng Yi sa gulat, senior brother, nanginginig na tanong niya. Pero huli na, wala na si Cheng Yi sa sarili, sa isang iglap,
hinayla niya paitaas ang dalawa at sinimo ang kanilang lakas buhay, para siyang halimaw na walang konsensya. Sa isang iglap, lumingon si Cheng Yi kina Lingling at Dacheng, bitbit ang walang malay na si Cheng Yi, habang yakap ang ulo ng kapatid, sumambulat mula sa kanya ang nakakakilabot na demonyong enerhiya, ang paligid ay tila nabalot sa kadiliman, at ang kanyang presensya ay nagsisigaw ng panganib. Biglang kumunat ang kanyang noo, ang kanyang mga mata ay nagliyab ng kakaibang liwanag, animoy nilamon na ng kadiliman ang kanyang diwa, sa isang kisap mata, isang dambuhalang kamay ng demonyo ang lumitaw sa ere, humahawi ng hangin habang mabilis na papalapit sa kanila. Hindi na nagdalawang isip si Dacheng, kinalong si Lingling at umatras palayo. Halos hindi alam kung saan dadaan, pinatatakbo ng purong takot at adrenaline, halos manghina sa bigat ng enerhiya si Lingling, napakabigat, napakadilim ng enerhiyang to, nanginginig na bulong niya. Anong nangyayari? Sigaw ni Dacheng habang patuloy sa pagtakbo. Bigla na lang, isang nakakasilaw at nakakagulat na liwanag ang lumagpak mula sa langit, tila kidlat na may galit, diretsyong tumama ito sa malademonyong kapangyarihang nilikha ni Cheng Yi, at sa isang iglap, boom, nagkalasog-lasog ang aura, at napaatras siya sa tindi ng presyon. Habang tumitindi ang tensyon, mabilis na tinakpan ni Lingling ang kanyang mga mata, nanginginig at napasigaw, ano ba to? Sa kalagitnaan ng makapal na usok, may biglang lumitaw na mga kadena, hindi basta kadena, mga gintong bakal na parang may sariling buhay. Pumulupot ito kay Cheng Yi at hinayla siya papunta sa mga misteryosong bagong dating. Chief, hawak na namin siya, sigaw ng isa sa mga operatiba habang si Cheng Yi ay napapaungol pa sa sakit. Mula sa dilim, umusad ang isang taong may suot na mamahaling lilang uniforme, matikas at may awtoridad, sabay sabi, kami na ang bahala, Supervision Bureau ito, ang mga walang kinalaman, umatras. Napalingon si Lingling, at bakas sa mga mata niya ang kuryosidad, pero bago pa man siya makapagtanong, isang pamilyar na boses ang biglang umeksena, si Bai Lei, hawak ang ulo, nakangiting parang walang pakialam sa tensyon. Nang makita siya, napa-facepalm sina Dacheng at Lingling, hay naku, bakit pa siya, usual ni Dacheng, si Lingling naman, bulong sa tabi, may halong sarcasm, siya ba yung 6th senior brother? Ngunit si Bai Lei, deadma, sulyap lang sa kanila, tapos lumapit na habang humihit-hit mula sa puffing apparatus niya, sige, atali nyo ng maigi, at para sure, tusukin nyo na rin mga collarbone niya, utos pa niya, casual na casual. Lumingon siya kay Lingling, habang nagkakakunot noo na si Dacheng, oy, Dacheng, ang tagal natin di nagkita, eh. As if gusto kitang makita, sarkastikong balik ni Dacheng. Samantala, si Lingling ay medyo na-stress at kinakabahan, nanginginig pa ang boses, SC, 6th senior brother, hello. Agad lumapit si Bai Lei na parang batang nakakita ng paboritong laruan, so ito pala ang junior sister na pinagmamalaki ni 2nd senior brother. Gaya ng sabi ko, may aura talaga siya, alam mo ba, si 2nd senior brother, grabe raw ang malasakit sa kanya, siguradong kasama niya sa mission na to, di ba? Napaisip tuloy si Lingling, bakit ba paulit-ulit nila binabanggit si 2nd senior brother? Sa isang kisap mata, biglang kinagat si Lingling ng isang mabangis na halimaw na hugis asot gawa sa usok, nilikha mula sa mahiwagang puffing device ni Bai Lei, sabik itong nagsalita, tila ba may inaasam. Xiao Cheng, tumigil ka na sa paglalaro, lumabas ka na, hindi ka na bata. Tahimik na lumapit si Lingling, dala ang malamlam na titig at mabigat na pakiramdam. 6th senior brother, ako lang to, wala si 2nd senior brother. Napawi ang ngiti ni Bai Lei, tila batang inagawa ng laruan. Pambihira naman, ginawa ko na ang lahat para galitin siya. Tapos hindi pa rin siya nagpakita, si Dacheng lang ang pinadala niya, seryoso? Naguguluhang tugon ni Lingling. Pero senior brother, ikaw mismo ang nag-imbita sa akin, di ba? Sumabat agad si Dacheng, halatang inis, hoy, matandang ika-6, magpakatotoo ka. Kung puro paligoy-ligoy ka, siguraduhin mong kaya mong saluhin ang paghihiganti ni Xiao Cheng balang araw. Kunyaring malungkot si Bai Lei pero ramdam ang tensyon sa tono, ewan ko ba, baka nga hindi ko naabutin ang araw na yon. Ngunit sa loob-loob niya ay kumukulo ang galit, nasa bingit na tayo ng kapahamakan. Buhay at tahanan natin ang nakataya, nasaan ka na naman, 2nd. Samantala, sa isang malayong puok, biglang lumitaw ang isang alon ng enerhiya sa hangin, si Xiao Cheng ay halos sapitin ng labis na pagkainis habang tumatakbo sa ilalim ng langit. Asa na siya? Wala akong alam sa mahika,
ni hindi ko magamit ang flying talisman, nakakainis, kung hindi lang dahil kay Bailey, sana hindi ako napunta sa lugar na parang impyerno. Biglang napatigil si Xiao Cheng, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa unahan. Isang dambuhalang agila ang lumusob mula sa himpapawid, sumisigaw na parang gutom na gutom. Narito na ang hapunan, pero imbes na matakot, umirap lang si Xiao Cheng at buong yabang na sumigaw. Tumahimik ka, bubunutin ko lahat ng balahibo mo't gagawin kitang panregalo kay Bailey. Balik tayo kay Bailey, sa mabigat na tinig, ibinulalas niya ang tunay na dahilan ng lahat. Plano ko sanang anyayahan si second senior brother para sa Four Symbols Wishful Formation Ritual, kasi, narito na ang Southern Territory Demon King. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata sa gulat si Dacheng. Ano, yung Demon King nandito, di ka ba nagbibiro? Matalim at seryoso ang tugon ni Bailey, hindi to biro, ang nilalang na yun ay kasantaas na ng antas ng Tribulation Transcension, kahit magkaisa pa ang buong ika-6 na dibisyon, baka hindi sapat. Tahimik lang si second senior brother sa kabila ng imbitasyon, kaya si Liling ang pinapanta, sa isip ni Bailey, isang estratehiya lang ito, isang bitag upang piliting lumabas si Xiao Cheng. Pagkarinig pa lang ni Lingling sa sinabi, tila natunaw ang kanyang tapang, kita sa kanyang mukha ang paghina ng loob. Ibig mong sabihin, hindi mo naman talaga ako inimbitahan dahil sa talento ko, malungkot niyang tanong, puno ng kirot. Tumango si Bailey, prank at walang pasubali, baka nasobrahan na ako sa pangungulit, mukhang nasaktan siya ng todo, ayaw na tuloy magpakita. Tahimik na naupo si Lingling, waring pinasa ng hangin ang bigat ng katotohanang gumimbal sa kanyang damdamin. Mahina niyang bulong, ganito lang ba kami sa mata ng matatanda, laruan? Sa tabi niya, sumabog si Dacheng sa galit, tila apoy na walang kontrol. Bagong sali pa lang si junior sister, ginagamit mo na agad, ang kapal ng mukha mo, sixth brother, loko ka. Ngunit si Bailey, kalmadong parang walang anuman, tumugon habang malamig ang tono. Huwag mong tawaging paggamit, ito'y pagsasanay, kailangan niyang makita ang tunay na kaguluhan ng mundo. At saka ibinunyag niya ang plano, ngayong mahina pa ang katawan ng Demon King mula sa pagkakapanganak, tiyak na sasapi siya sa katawan ng ibang nilalang para sumipsip ng espiritual na lakas. Pero hindi nito makukuha ang kapangyarihan ng Demon King ng buo, kung maaga ko ang kontrol sa sisidlan, parang kinulong ko na rin ang Demon King, mas mapapadali nating talunin siya. Itinuro niya ang mga talisman, mga sagradong panangga, na kayang pigilan ang madilim na enerhiya nito. Bago pa man magsimula ang ritual, inutusan ko na ang mga tao kung alamin ang kinaroroonan ng latian, nag-aabang lang ako ng tamang sisidlan. Ngumiti siya ng bahagya, puno ng kumpiyansa, at wika pa. Kahit hindi ko matalo si Demon King, tingin mo ba't matatalo ako ng mga kulang-kulang na to? Napanganga si Lingling, ang laki ng plano mo, sixth brother. Solid ka talaga, sixth brother, hirit naman ni Dacheng. Pero hindi pinalampas ni Bailey, binatukan si Lingling gamit ang kanyang puffing apparatus at nagmalaking sabi. Matuto ka naman, estratehiya yan, biglang dumagundong ang lupa, yumanig ang paligid na tila sinasalanta ng kalikasan, ang hangin ay may dalang alikabok, ang lupa'y nil-iPad ng mga bato. Anong kaguluhan na naman to? Gulat na tanong ni Lingling. Delubyo na naman ba to? Sigaw ni Dacheng, at doon, isang dambuhalang paa ang bumulusok sa harapan nila, sa usok at anino, unti-unting lumitaw ang nakakatindig balahibong figure ng Demon King, tumigil ang mundo para kina Lingling at Dacheng, ang takot nila'y nakaukit sa kanilang mga mukha. Maging si Bailey, ang palaban at palaging handa, ay napatameme, pabulong sa kanyang sarili, lagut, palpak ata tong plano ko, at saka, mula sa gitna ng sigwa at lupaing nanginginig, isang tinig na gumimbal sa kalangitan ang sumigaw, mamamatay kayong lahat, at sa harap ng dambuhalang halimaw, tila mga langgam sa liit ang buong grupo, nagkakaisa sa takot ngunit tigib ng pag-asang hindi pa sila tapos.